February 14, uh, Friday, February 14, 2025, 16:44 ng hapon dito. So 4:44 PM. Nanibago ako sa ano ko, bagong gupit eh. So it's Valentine's Day nga pala ngayon, no? So happy Valentine sa mga dyan, sa inyo, sa lahat. So, makiki-Valentine's lang. So wala tayong kagabi. So nag-isip lang ako ng may topic natin na so dikit pa rin to sa mga gang stalking and then papyaw na about hindi naman Valentine's Day. Kumbaga ito nga yung sinasabi ni Sara Duterte na God save the Philippines. So napakalalim no, sa akin yung hugot na yun napakalalim. Yung God save the Philippines. Kasi mamaya na yun. Tsaka na natin idudugtong yan. So kagabi, pag wala akong namagawa sa bahay, naboboard ako, nonood ako doon sa projector na binili ko. Nonood ako ng Jessica Soho. So tamad din yung Balitang Kay nga rin sana, kaso tamad naman ako. Nuubos ko muna yung mga series ni Jessica Soho. Kasi nga parang mga discoveries, mga National Geographic, parang mga ganun kasi ang mga tema ng mga Balitang Kay o Jessica Soho. Parang ganun ang mga tema kasi ng mga yun. So gusto ko kasi yung mga unbelievable na hindi natin naasahan, na hindi very strange, di ba? So dito tayo sa kasi naantig lang ako dun sa kagabi. Nagsha-shot ako. Pa konti-konti lang, puta naparami. Alas 4 ako nagsimulang manood. Siguro natapos ako alas 11 ng gabi. nalibang ako ng kapapanood kagabi. So mga alas 11 na yata, 10:30. So simula 4 o'clock, 4 PM yata, hanggang 11 nanonood ako. So na ano lang ako na nakakuha ako ng topic sa mga, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na sa mga taong baliw. Mga baliw na hindi natin masabi kung binaliw. Kasi parang relate ako dun sa nangyayari dun sa mga tao. Kasi ang nangyari kasi merong tao na tumira sa putang ina, hindi ako makapaniwala nun na tumira sa puno ng niyog. So topic ni Jessica Soho, tumira sa puno ng niyog. Putang ina, tatlong taon yata yon. Walang babaan. Sa puno ng niyog, doon tumira, doon natutulog, doon tumatae, doon umiihi. Putik niya. Andinde, malupit. Sabi ko, kahit ako hindi ako makapaniwala. Meron palang ganun. So, meron daw taong papatay sa kanya. So, ganun din yung kabila naman, yung isang series naman, ganun din. Merong papatay sa kanya. At yung isa naman, yung nanay na namatayan ng anak yata, tsaka ng best friend niya, parang tawag nito, parang na-depress. So biglang sumemplang, kumbaga biglang seppromia ba 'yon? Seppromia. Hindi ko maano,
Sepromia ba? Hindi ko ma-spell. Bulol ako eh. So alam nyo, relate ako dito sa mga taong to. Kasi naranasan ko hanggang ngayon kung paano yung binabaliw. Paano yung tinatarantado, paano yung... Ako nga, kung yung taong yun napatira sa nyug, sa ibabaw ng nyug ng 3 taon, ako tumira ako ng sementeryo na walang bubong na almost 2 years. Almost 2 years ako dun. Puta, baka itapik din ako sa Jessica Sony to. Wait. Tapos, yung mga kinulong. Mamaya na yun. So, nare-relate ko yung mga nararamdaman ng mga tao. Na bakit ganun ka ako? Lalo na yung mga ikinulong. So, based on sa napapanood ko, na nakakausap naman sila. Nakakausap sila na at meron silang nakikilalang God na sinasabi. Meron silang Diyos na nakikilala. So, parang may dumadaan sa isip ko na baka ako ganun na. Alam mo naman tayo, pagka may mga ganyan tema, tinitingnan natin kung saan tayo makakatingin ng clue. Bakit nga ba nagkaganon yung tao? So, magkadikit pa rin to siguro sa gang stalking na alam niyo yung gang stalking sa pagkakawari ko, uso na yan nung unang panahon pa. Pero wala pang cellphone noon. Mga taong pinababaliw na mga hindi ko kilala. Kasi sinasabi na rin yun sa pelikula, di ba? Mga binabalita. Nung unang panahon, bata pa ako nun. Na binabaliw, pinababaliw, na until now, naging modern ng gang stalking. So, halos isang buong barangay. Kasi noon siguro, telepono lang, oy, nandiyan ba si baka kasi wala pang Android noon, di ba? Wala pang cellphone. So baka ganun ang tema noon, na pa isa-isang tao. Ngayon, gang ang nangyari. So isang grupo ng malalaking grupo ang nangyari ngayon. So ako naman, dito, halos wala akong malugaran dito sa Cavite. Kaya yung time na napunta ako sa sementeryo, doon yung time na nakakapag-relax ako, nakakahinga ako ng maayos. Baka itapik ako, baka kunan ako ng ano na ito, ano ba ito tawag nito? Ng script o ng show ni Jessica Soho doon. Itapik din ako doon sa Jessica Soho. Baka isa rin tayo doon sa nabaliw. Awit. Kasi kayo na rin mismo makakapagsabi na kahit saan dito, talagang kahit saan ako dito lumugar. Dito nga sa bukid may nakabuntot pa sa akin. Doon sa sementeryo meron din. So antakin nyo, yung taong tumira sa 3 taon sa nyug at yung taong tumira doon sa yung sementeryo na ako lang tumira doon sa sementeryo na almost 2 years. Tapos pinuntahan pa ako, nakakilala ko doon. Kakilala ng tatay ko, kakanganing, na okay pa ba? Para bang nangaasar ba na baka okay ka pa ba, yung parang sasabihin sa'yo, kumbaga madaling hindi ka pa ba praning? Hindi ka pa ba napapraning? Kasi ganito yung ginagawa sa akin dito sa Cavite. Kung paano nila ako binabaliw dito, putang ina. Ganito yung ginagawa sa akin. So, naisip ko na lang dun sa mga taong yon
na kung ganun ang ginawa sa kanila, na mismong pamilya na rin ang bumabaliw sa kanila, baka nga siguro na ganun tema, yung temang yon sa tema ko, baka nga ganun ang tema na nangyari doon. Hindi ko sure, pero may mga basihan tayo na pwede nating masabing ay ganun nga. Di ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, kung paano ako tinarantado dito sa Cavite, na mismo mga pamilya ko na gusto kong baliwin. Alam nyo ba yung napanood ko sa Jessica So? Pagkatapos mabaliw, ikinulong nila ng ilang taon, walang labasan. So, ganito tayong gagawin sa akin ng mga putang inan to. Na baka siguro, pag ako na, baka sumemplang din ako, ikulong din ako ng mga gagon to. Kasi ganun nga ang gustong gawin sa akin ng mga putang inan to. Totoo ba? Hindi. Kaya relate ko yung pinanonood ko kagabi. Baka ganito gustong gawin sa akin ng mga gagon to. Totoo? Kasi minsan ko nang naranasan na pagkatapos kong ikinulong dyan sa Pagadian City, nung binasag ko lahat ng mga bintana doon. Pwersahan akong pinaospital. Pwersahan akong pinainom ng mga kung ano-anong gamot na talagang basag na basag ako. Halos kumikirat yung ganito ko, gumaganon ako. Hindi naman ako sabog. Hindi naman para daig ko pa nakasyabu. Kasi talagang gumaganon yung ano ko eh. Tapos may time pa noon na bigla akong bumangon. Natutulog ako, bigla akong bumangon. Parang wala akong hininga. Yung parang hindi ako humihinga. Kaya ilang beses nangyari sa halos 3 times yatang nangyari sa akin yun. Yung umiinom ako ng gamot. Yung pinaiinom ako ng gamot. So 3 times. Puta, daming gamot nun. Sabi ko, naisip ko, siguro ako kasi nakasistema kasi ako. Hindi tayo yung iba yung may utak dun sa walang laman ng utak. Ako nyo. Na-gets nyo ba yung sinasabi ko? Kasi marami akong napapanood na ganyan. Lalo na sa mga teleserye, napapanood nyo naman yan siguro. Yung sa mga pelikula, di ba? Na pinaiinom ng gamot hanggang sa binaliw na siya. Hanggang sa nabaliw na siya. So, ba't ganun ang nangyari? So, yung kagabi na pinanonood ko na binaliw, yung baliw na ikinulong, nakakausap naman eh. So, para sa akin, bigyan mo siya ng importansya, bigyan mo siya ng oras para, kasi katulad nga rin yung doktor na sinabihan doon, bakit nyo ginanya, bakit nyo kinulong? So, mismong doktor na nagsabi, para naman sa akin, nakakausap mo yun. So, bigyan mo siya ng oras kung paano mo siya take caring of, na paano mo siya alagaan. Diba? Ako, baligtad ang nangyayari sa akin. Ganun sa akin, hindi tayo praning, pero gusto tayong baliwin ng mga gagong to. Kaya nga napaka-importante ng video na sinasabi ko sa inyo. Na yun nung nagkabaranggayan kami, di ba? Noon ko pa sinasabi sa inyo na sana may magbigay sa akin ng mga video niya. Kasi noon ko pa sinasabi na kasi itong ebidensyang to, pagka nailabas na to, magsisimula na tayo. So alam nyo, kayo na magsalita kung anong nakikita nyo ngayon doon sa napanood ko kay Jessica So na mga napraning. Kasi alam nyo yung based on sa mga ino-observe ko kagabi na may papatay daw kuno sa kanya, pati din yung babae na kuno may papatay sa kanya. Ganito
Ganito ako ginagagot, tinatarantado, tinatakot ng mga putang inan to. So based on dun sa napraning na yun, sa kumpara sa akin, ganito yung ginagawa nila. Kung mahina-hina loob ko rito, awit, hindi ko alam. Baka baka doon tayo sa punong kawayan. Baka doon tayo sa kawayan tumira, putang ina. Baka break natin yung record nung umakyat sa buko ng 3 taon, doon tayo sa kawayan umakyat, putang ina. So, sa akin kasi, alam nyo, ang tagal ko sa buhay, simula nung talagang kahit tanungin mo yung mga pamilya ko, never ako nagpapatalo. Never akong lumalaban ako hanggat tama yung pinaglalaban ko. Eh kung mali naman, ba't ako lalaban sa mali? Lugi, talo ako doon. Maraming uhusga sa akin. Kung tama yung pinaglalaban ko, kahit magpatayan tayo, putang ina ka, papatayin kita. Katulad nga dito nung nangyari nung isang araw, talagang luging-lugi ako, sabi ko sa inyo. Pinaputokan na ako ng baril doon. Alam kong baril yun eh. Paltik siguro yun. Pinaputokan na ng baril doon. Sabi, naririnig ko naman dito para daw hindi ako lumapit. Talagang tinatakot ako maigi doon. Sabi ko kung nagkataon na may ebidensya lang ako maipapakita. Hindi makakapagsalita sa barangay yun. Wala nang sabi-sabi. So, alam nyo, talagang nung time na yun na sa nangyari sa mga napapanood ko na yung na mga nabaliw, siguro nakakaawa yung mga taong sila, yung taong lalo na yung mahihinang tao, na lalo na siguro yung mga napatira ng bundok, yung mga isip bundok. Alam niyo ba yung isip bundok na yung konting, uy, may papatay daw sa'yo. Nagugulat na naman yun. Siyempre matatakot yun. May mga ganun tao kasi na konting takutin mo lang, wala na. Talagang embang na. Talagang takot na takot na. Kasi nga, meron silang alam na baka iyon ang cause bakit sila hinahabol. Na alam din nila, 'di ba? So doon sa babae so hindi nalalayo to dito sa Iglesia ni Cristo. Kasi itong mga putang inan to, may kaisahan to. Tumagagong to. Yung sinasabi nilang kaisahan na sinasabi nila pang iskan kuno. Alam ko sila ang mga nasa likod din ng mga gang stalking niya. Paano nila pinaiiska ng isang mga tao, pinagagang-stalk ang mga tao. Kasi mga tao na rin mismo nagsasabi kung anong klaseng grupo, kung anong klaseng demonyong grupo ang mga putang inan to. So naawa ako sa mga taong mahihina na biktima ng masamang impluwensya ng sistema nating hindi maganda. Naawa ko dun sa mga tao. Sa totoo lang, itong mga putang inang dating daan na to, napakalaki dapat ng pasalamat sa akin ng mga gagon to. Dahil sabi ko nga sa kanila, sige, pagtatanggol ko sila, pag-ano ko sila. Pero dumating ang panahon na to, sila mismo ang tumatarantado sa akin dito. Itong mga putang inan to. Kahit magsabay-sabay kayong lahat, wala kayo. Putang ina. Putang ina, gagawin akong baliw. Na kung sakaling mabaliw, ikukulong ako ngayon. Katulad doon sa napanood ko kay Jessica So. Kung paano nila ikinulong na ginawang animal, ginawang hayop yung taong yun.
doon sa isang kulungan. Baka ganito ang gustong gawin sa akin ng mga putang nito. Ito nga lang, itong ginawa sa akin dito. Kasi alam nyo kung bakit ako takbo ng takbo. Hirap na hirap akong umihi pag hina-hyper ako. Kasi maya-maya yung puso ko dugudug. Tumataas yung presyo ng puso ko. Kahit nga si doktora, yung ninang-ninangan ko sa Caloocan, nag-blood pressure sa akin, umabot ng 320. Pumalo ng 320 metro yung dugo ko. 320/120. Yun ba yun? Pinainom agad ako ng gamot para kumalma. Kasi sabi ko sa inyo, talagang tugudug yung hyper ko. Kasi maya't maya ako tinatakot na mga gagong to kung ano-anong ikot ang ginagawa ng mga gagong to. Kasi nga na-obserbahan nila kung ano yung init ng katawan ko, kung ano yung pattern na tinitignan nila sa utak ko, sa ulo ko. Naririnig ko sila na may tinitignan sila sa ulo ko. Hindi ko alam kung saan banda sa ulo ko. Lagi ko yung naririnig sa kanila. Kaya pag lumabas yung ebidensyang yan, putang ina nila. Pagka lumabas lang yan, di ko alam, di ko rin alam talaga. Talagang maraming babarilin dyan. Totoo lang. Dahil sigurado naman na hindi lang ako yung taong na biktima ng mga putang ina to. Papatayin kita, tangna ka. So, nakakawa yung mga taong mahihina na dahil sa wala siyang alam, dahil sa mahina ang kaalaman niya. Naawa ko sa mga taong yun na bigla na lang sumempla. Kasi alam nyo, nangyari dito, mismong nanay ko, kaaway ko. So, possible, nandun sa mga nabaliw na yun, na possible, na baka ganun din, na mismong pamilya na rin, yung bumaliw sa kanila para maikulong sila. Kasi kung bakit, why? Para maging safe, mas maging safety sila kasi baka nga naman patayin sila sa labas. So baka ganito ang estratehiya ang iniisip sa akin ng mga gagawin. Ganitong plano siguro ang gustong gawin sa akin ng mga gagawin. Ang gawin akong hayop para ikulong doon sa gusto nilang gawin sa akin. So, napakabigat. Mas gugustuhin kong makipagbarilan na kahit papano may patas akong pwedeng lumaban. Kahit mapatay ako dyan, basta makaputok ako, mas gusto ko pa yun. Kesa sirain nila ang pagkatao ko na wala akong kalaban-laban. Nakuha nyo yun? Napakalaki ng pinatunayan ko sa bansa. Di lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Tapos gagawin nyo akong hayop, gagawin nyo akong baliw-baliwan dito sa Pilipinas. Putang ina. Papatayin kita. Sa totoo lang, mga basura lang ang putang inang yan. Kung tatanungin ko bawat Pilipino, putang ina, ano bang inambag nila sa bayan? Ano ang ibinigay nila sa Pilipinas? Wala ni singkong duling. Di ba? Kaya tinatawag kong basura. Wala ka namang silbi dito sa bansa. Di ba? Imbes binenta mo pa ang bansa. Bakit ko sinasabi mo binenta? Wala kasi kayong alam kung paano kayo sakupin. Madali lang sakupin ng Pilipinas. Magpadala ka lang ng pera dito. Kunyari, magpondo ka lang ng mga milyones dito. Pag-aaway-awayin silang lahat dito. Madali silang pabagsakin. Mga mukhang pera kasi. Ako hindi. May pera ako. Tutang na kailangan.
paki ko sa pera mo. Kaya kong gumawa ng pera. Utang ina mo. Wala akong pakialam sa pera mo. Diba? Ito habang nag-aano ako dito, habang nagbablog ako dito, may mga nakikihayop-hayop dyan, hindi ko kilala. Baka mapasyalan nyo. 22 lang, ayos na yan. Pwede na. Basta Magnum, tagos yan. Sabi nga ng mga matatanda dito, hanggat kilala mo yung tao sa malayo, tagos yan. Baka mapasyalan nyo. Try nyo lang, sampulan nyo. Diba? Magaling manakot tong mga putang inan to eh. Tignan natin. So, susunod na ulit. Katulad nga ng sinabi, why Sara Duterte said, God save the Philippines. Napakalalim na hugot. Ito, habol lang to, habol topic lang. Why Sara Duterte says God save the Philippines. Napakalaki ng hugot na yun. Akala siguro ng mga Pilipino na, hindi ko alam kung may basihan. Kasi para sa akin, bakit nasabi ni Sara yun? Dahil nanalo si Trump na sumusunod kay Jesus Christ. Dahil kay Trump, nagkaroon ulit ng Diyos ang Amerika. Nakuha nyo? Why God save the Philippines? Dahil pagkasimula ni Trump, magsisimula na rin dito sa Pilipinas. Kasi ang bala kasi ng kalaban, hindi ko masasabi Hindi ko ma-spell sa inyo. Ay pabagsakin lahat ng ekonomiya ng mga bansa para gawin tong isa. Meron nang nakapagsabi niyan. Totoo pala. Meron nang nakapagsabi niyan. Meron nang nabasa ko na yan dati. Totoo pala yun. May possibility dahil yun ang nakikita ko sa reality. So dito, papainan ka ng pera. O magkurap ka na magkurap. Sige, kunin mo lahat ng pera. Para lahat kayo, isang bagsakan lang. Bagsak ang ekonomiya, lahat kayo bagsak. Then, paano mangyayari pag bagsak na isang bansa? Ihingi ka ngayon ng tulong sa ibang bansa. Sino na ngayon ang tatayong leader? Sino na ngayon ang magpapagalaw sa bansa? Ganon ang ginawa sa Amerika. At ganon din ang makikita ko dito sa bansa. Nakuha nyo? Kaya nga, God save the Philippines. Kasi nga, merong tinatawag na one religion na sinasabi. So nagkatotoo, parang totoo na nakikita ko yun na nangyayari. So buti na lang nanalo si Trump. So maybe God save the Philippines. Maybe. So sa susunod na ulit at 28 minutes na naman at nakakarami ka na naman. God bless sa inyo at happy Valentine.